International Law Philippines or Center Law. Attorney, live po kayo sa RMN DZXL Manila. Si Lourdes po ito. Hi Lourdes, oo, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig sa Pulso ng Metro. At in fact, magandang umaga po from the Netherlands. Ay, naku, nasa Netherlands. Bakit po kayo naandyan, attorney? Ito ba'y may kinalaman dito sa Duterte sa ICC? Syempre po. Kaya nandito po tayo para ipaghandaan po ito ng masusi. Kayo po ay, pwede na ho ba namin sabihin, attorney, na kayo ang uupong abogado na ng mga biktima po, pamilya ng mga biktima ng war on drugs? Oo, ganito, Lourdes, it's a two-step process, Una muna, dapat maging ICC-listed counsel, na-confirm ko naman po yun na ICC-listed counsel po ako. Ikalawa po, ngayon po, tumatayo na po kaming abogado ng victims of war on drugs sa Pilipinas po. So we've been doing that since 2016. Pero katatlo po, yung ICC po, siya po yung mag-a-appoint din kung sino po yung magiging official legal representative for victims. Kaya isa po siyang separate process, kaya antabayanan po natin yan. Pero we hope that ma-appoint po tayo bilang legal representative of victims. Pero as of now, we are the lawyers for the victims. Okay, sandali, ang attorney. Legal representative for victims kasi is a technical term. Sandali, attorney. So, ibig sabihin hindi siya yung tulad dito sa Pilipinas or sa isang normal na korte na ikaw ang abogado ko, dapat kilalanin na ng huwes na ikaw ang abogado ko. So, diyan pala, aside, kahit na ilan kayo, pipili pa yung ICC judges kung sino ang dapat na mag-represent sa kliyente? Oo, ganun po yun sa mga victims po. Pero actually, isang principle din po ng ICC, talagang they put a premium din po sa kung sino po ang mga pinili po ang napulsuhan po ng mga victims po. Kaya i-take it to consideration nila po yun. Ilan po kayo, attorney? Well, kasama ko po si Attorney Joel Butuyan na isa din po siyang ICC listed counsel. At siya din po ay chairperson po namin sa Center Law Philippines. Ako po yung executive director po ng Center Law Philippines. Ilan po ba sa buong Pilipinas yung kumpirmadong accredited ng ICC, yung lawyer sa Philippines? Opo, kung tingnan niyo po yung document, in fact, it's a publicly available document. 5 po mga Filipinos na nasa ICC accredited list of counsel po. At 2 na po kami dyan, ni Attorney Joel at ako po. Oo. Attorney, pasensya na kayo Di ba dati kasama niyo sa Center Law si Attorney Harry Roque? Dati po, kasama po namin siya. Pero at some point, nag-resign po siya from Center Law Philippines. Ito po yung naging representative po siya, party list representative noong 2016. Kaya po siya, nag-resign po siya noon bilang part po ng Center Law Philippines. Okay. Attorney, sandali, sabi niyo kasi kanina, dapat accredited ka ng ICC bago ka magrepresenta ng sino mang kliyente dyan. Pero di ba hindi naman accredited si Attorney Vidialdea, ba't pinayagan din nila? Oo, ito din po yung informed guess ko kasi I think binigyan po siya ng isang emergency accreditation due to the circumstances po. Kaya based lang sa principle na only accredited ICC counsel can appear before the ICC. So tingin ko po, binigyan po siya ng emergency accreditation ng ICC. Pwede bang maging abogado kung ikaw ay may asunto? Like, I don't know pero kasi ito nagiging viral siya ngayon dito sa Pilipinas. Like, di ba si Attorney Harry Roque, meron siya mga kaso sa House Quad Committee. Okay lang ba yon sa ICC? Okay, tingnan po natin kung kanino po nag-appear ang isang tao. So gawin na lang nating general to na discussion. Kung nag-appear ang isang tao before the ICC, so yung pong rules of procedure and evidence po ng ICC, yung ifa-follow po. Kung nag-appear po ang isang Pilipino sa sa korte sa Pilipinas, yung rules of procedure po ng Pilipinas ang i-follow. So sa makatuwid,
yan po ang susundin. Kung saan korte ka po nagpe-present, yung rules of procedure po ng korte na yan ang masusunod. Okay. Attorney, ano po yung mga inaasahan pa? Nakaabang yung ating mga kababayan sa mga susunod na mangyayari? Ano pa ho yung mga paghahanda po ninyo at aming inaasahan? Oo, siyempre sumasangguni po kami sa aming mga kliyenteng mga kaanak po ng mga biktima po at pinapaliwanag po namin yung procedure. At naghahanda na rin po kami sa kung ano man po ang gawin ng defense kasi mukhang mayroon po silang mga sinasabi na magpa-file sila bago yung September 23. Oo, tungkol sa jurisdiction at patungkol sa kung paano inaresto daw si Duterte. So nakahanda rin po kami magbigay ng view para po sa mga biktima kasi alahanin din natin ang proseso po sa ICC ay isang victim-centered process din kasi sila po talaga ang namatayan at kailangan din po ang kanilang mga views ay isang guni po ng ICC. May mga victims family ba na posibleng ipatawag sa ICC, attorney? Posible po yun na i-present po sila kung trial proper na. So mukhang pa po yan, yung posibilidad na po yan, yung after pa po yan ng September 23. Kasi sa September 23, the prosecution may choose not to present any witnesses. O nasa discretion po yun ng prosecution. Kaya pagpapresenta po ng mga victims po ay after po niyan. And hopefully, ibig sabihin nun, nag-proceed na to trial nga. Kasi ang sa September 23 po ay confirmation charges pa lang po. Oo. May mga binabanggit po kasi ay nag-apila na rin yung pamilya sa ating korte. Attorney, mas alam niyo ito, no? May pakialam ba ang ICC sa magiging desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas? For example, may apila yung pamilya Duterte na pauwiin siya rito. Inaapilan nila yan sa Korte Suprema. I mean, makikinig ba yung ICC doon sa desisyon ng ating kataas-taasang hukuman? Oo, magandang tanong yan, Lourdes, kasi in fact, komplikadong tanong yan. So, ang unang-unang prinsipyo dyan, sinong korte ba yung pinupuntirya? Kaninong korte ba ang argumento pinipresenta? Kung sa Supreme Court po ang argumento, ang Supreme Court po, ang ina-apply niya lang po ay Philippine Domestic Law. Okay? At dahil Philippine Domestic Law, ang tanong dyan, ang Rome Statute ba, parte pa ba ng Philippine Domestic Law? Hindi na po dahil umalis na po tayo sa Rome Statute. Now, punta tayo sa ICC. Kung yung argument na yan ay before the ICC, anong batas ang fina-follow ng ICC? Philippine Domestic Law ba? Hindi po. Ang fina-follow po ng ICC ay ang ICC Rome Statute. Sa makatuwid, kung yan po yung principle, ibig sabihin, let's say may sabihin man po ang Korte Suprema, okay? In fact, dapat mag-start tayo sa Korte Suprema, Kasi yung argument ng pamilya ay gumagamit din ng Rome Statute, Pero dahil hindi na nga tayo partido sa Rome Statute, hindi na po mai-invoke yung particularly yung Article 59 ng Rome Statute kasi mukhang yan yung pinupuntirya ngayon, di ba? Arrest proceedings in a custodial state. Dahil hindi na po tayo party sa Rome Statute, hindi na po yan part ng Philippine Domestic Law, yung tinatawag na Article 59 ng Rome Statute. Ang i-apply po ng Supreme Court, and I think ito naman po ang prinsipyo, is yung Philippine Domestic Law, which is RA 9851 or the IHL Act. At nakasaad naman po sa Section 17, in the interest of justice, pwede pong voluntarily surrender ng Philippine authorities ang sinumang tao na nasa Pilipinas na inimbestiga o pinaprosecute sa isang criminal tribunal. Now, sa tingin ko lang po, magiging multi-academic din po ang kung ano man ang kasong final po sa Supreme Court. Sa tingin ko lang po, kasi base din po sa mga previews na mga decisions ng Supreme Court. Kasi wala na pong visa kung ano man ang remedy na i-issue po ng Supreme Court. Wala na po siyang epekto kasi nasa labas na po si Rodrigo Duterte ng bansang Pilipinas. Nasa ICC custody na siya po. Kaya I think yun muna yung unang tanong, At kung ano mang magiging decision ng Supreme Court,
wala din po siyang legal effect sa ICC kasi sa pong International Criminal Tribunal po ang ICC. So nakita niyo po Opo. depende po ang remedyo sa kung kaninong korte po isinasangguni ang remedyo. Okay, so pwede kong sabihin na malabo na buti na academic naman dahil nasa labas na ng bansa at hindi na nasa teritoryo ng Pilipinas si Pangulong Duterte, malabong mapauwi yan dito. Mukhang malabo na po. Opo, malabo na po. What if, attorney, ito, humiling sila ng interim release? Possible ba yun? Ito ba ay haharangin nyo rin? Okay, ibig sabihin, hihingi ng interim release, ibig sabihin that's before the ICC. Yes. Kasi ang sinasay yung provision ay under the ICC Rome Statute. Now, ito pong proseso, tingnan muna natin ang proseso, bago tayo sa tumingin kung mayroong merits yan. Opo. Titingnan muna ng pre-trial chamber na nandiyan pa rin ba yung mga circumstances sa pag-release, sa pagbigay ng arrest warrant. Kasi bakit ba nag-apply for an arrest warrant at bakit siya grant? Kasi sa belief na nandiyan pa rin, powerful pa rin si Rodrigo Duterte at hindi lang basta-basta ipa-follow yung summons. Kaya kailangan siyang i-compel through an arrest warrant. Bakit? Based sa principle na ayaw po ng ICC ng trial in absentia. Kailangan po, nandun po ang taong tinatry sa ICC mismo para magkaroon ng due process para sa taong yun. Kaya po ni-release yung arrest warrant pong iyon. At dahil din sa magkaroon po ng security para po sa mga witnesses. So titingnan niya ng ICC pre-trial chamber, kailangan pa rin ba ito para makumpel siyang umattend? Kailangan pa rin po ba itong nasa custody pa rin po ba siya? Oo. So yun pong titingnan. Pero attorney, sandali, paano kung ang hilingin nila bail? I don't know kung tamang term ko pero kasi may nakausap din kaming lawyer, may mga kliyente nga, sabi pwede siya mag-bail, mag-request ng bail. Pwede ba yon sa ICC? Actually, walang wording na bail, sa Rome Statute. Ang phrase po ay interim release po. Ooh. Kasi ang theory doon, hindi basta-basta mabibigyan lang ng isang money deposit for the release. Kailangan meron talagang merits yung pag-interim release na yun. So, yun muna ang kailangan purtiyahin at kailangan pong ipakita. Pero may edad na po siya kasi like yung pinakita po siya noong yung unang appearance niya, napansin namin parang nakapikit siya, hirap na hirap, parang mahinang-mahina. Hindi ba pwedeng yun na maging basihan po nila, attorney? Ng kampo niya? Actually po, dahil po sa circumstances, actually SOP naman po ng ICC na talaga pong mini-medical check-up po ang any pong suspect na sinusurrender sa ICC. Kaya po pinapunta si Mr. Duterte doon sa medical facility po sa the Netherlands. Para po i-check up po siya ng maayos, ng mainam. At naging medical report po na pinasa po sa registry na he is mentally, physically fit po. Oo. Okay. Kaya po yun? Klaro po yun, he can stand trial po. Pero paano po kung hilingin po nila na interim release, okay, pero dyan lang siya mananatili sa the Netherlands, pero hindi po doon sa facility? Alam mo, ang malaking challenge dyan, Lourdes. Technically, Rodrigo Duterte is under ICC custody. Wala po siya sa custody ng the State of Netherlands po. Yan po ay very unique po. Kasi ibang-iba po ang ICC bilang korte po. One of a kind po siya. Kaya hindi lang po basta-basta maalis siya outside the ICC accredited facility po. Kasi hindi po siya
under the custody ng Netherlands po. He is under the custody of the ICC. Attorney, ito ho ba ay nakikita niyong tagumpay po sa inyo? Etong pagkakahuli ng pagkaka-turnover sa ICC dito po kay dating Pangulong Duterte? Ay opo, nung marinig po ng aming mga kliyenteng mga kaanak po ng biktima ng war on drugs, sila po talaga ay naging masaya at sila po'y nagpapasalamat sa Diyos. Sabi nga nila, ito ay sagot sa aming mga panalangin kasi hindi po nila in-expect na pwede po itong mangyari sa isang makapangyarihang tao kagaya po ni Rodrigo Duterte. At gusto ko lang pong i-reiterate din, ito po ay unang hakbang lang po. At mayroon pa pong mga susunod na hakbang para po sa hustisya, para sa pamilya po ng mga biktima ng war on drugs. Attorney, nasa inyo po yung pagkakataon para po sa ating mga kababayan. Alam nyo, may pro, may anti. Grabe yung social media, no? At binabanatan ng ng mga pro Duterte yung huwes ng ICC sa social media. Ano ba yan? Nasa inyo po yung mensahe, attorney. Oo, siguro unang mensahe po, maging mahinahon po tayo, lahat po tayo mga Pilipino. Alam ko po na po tayo, talagang malakas pong ating mga emosyon. Okay, walang problema yan. Basta maging mahinahon lang po tayo, maging mapayapa po tayo dahil lahat po tayo ay mga Pilipino. Ikalawa po, tingnan din po natin ito, sa mata po ng mga biktima ng war on drugs. Marami po sila, 15 to 30,000. Doon po sa mga CSO numbers. At mayroon ding 6,000 na admitted na namatay under police operations. Tingnan din natin yung mga nawalan ng asawa, nawalan ng ama, nawalan ng kapatid, nawalan ng anak, kasi kailangan po talaga ng due process. At ngayon, binibigay po yan kay Rodrigo Duterte. Pero ang tanong po, nabigyan po ba ng due process yung mga kaanak po ng biktima ng war on drugs kung sila po'y pinaslang? Kaya mahalaga po ang due process para po siya sa lahat. Ikatatlo po, tingnan din po natin na issue po ito, hindi po siya issue ng politika, hindi po siya issue ng pamilya, issue po siya ng justice po, justisya para po sa mga namatayan sa war on drugs. Kaya patuloy po tayo, manalangin po tayo, magkaroon po ng kapayapaan, magkaroon po ng linaw ang ating pag-intindi po sa sitwasyon. Attorney, huli na lang bago ko po kayo bitawan, kilala niyo ho ba ito or nakaharap niyo na itong pinagmamalaki ho ng kabilang kampo na, well, everyone knows him na talaga magaling daw na lawyer, itong British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman, yung lead counsel nitong kampo ni Duterte? Ay, hindi ko pa po nakaharap po. Hindi pa po. Okay, sige. Attorney, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. Thank you sa pagtanggap po ng aming tawag. Kami po ay nakatutok sa isyong ito. Thank you, sir. Mabuhay kayo, sir. Ay, maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.